Nagising ako nang may maramdamang umaalog sa aking balikat. Mama, wake up na po. Tinig ni Leo. Minulat ko ang aking mata at bumaling kay Leo. Nasa likuran ko ito, kumunat ang noo ko, dahil wala na kami sa dark room. Paanong dito sa pagkakaalala ko ay doon ako nakatulog sa sobrang pagod kagabi. Biglang uminit ang magkabilang pisngi ko, nang maalala ang mga nangyayari kagabi. Jeez, that guy. Hindi ko alam na may side pala siyang ganon. Dahil nga nakakadena ang paa at kamay ko kagabi, ay lahat yata ng gusto niya nagawa niya sa akin. Lahat ng parte ng balat ko ay hindi nakaligtas, sa masusuyong halik ng labi ni Elias Falcon. Kahit binti ko at sakong ay dinampyan niya ng labi niya. Hindi ko mapigilan mapangiti kapag naalala yun, iyon na yata ang isang bagay na pinakamagandang nangyari sa buong buhay ko. Aaminin ko sobrang nag-enjoy talaga ako kagabi. Kahit ako ay nawala yata sa aking sarili. Sino ba naman ang hindi, ang lalaking mahal mo ang kasalo mo sa mainit na gabing iyon? Hindi ko makakalimutan ang masuyong mga halik sa akin ni Elias, napahawak ako sa aking labi. Pakiramdam ko ay namamaga ito. Mama, what happened to your hand? Natigil ako sa pagpapantasya ko, dahil sa boses ni Leo. Hawak niya ang isang kamay ko. At marahang hinahaplos ang pulsuhan ko. Kung saan may kaunting gasgas at medyo namamula rin ito. Imbis sagutin ang tanong niya, nagtanong na lang din ako sa kanya, baka kasi mag-usisa pa ang batang ito. Where's your daddy, baby? Tanong ko sa paslit. Umalis po with Tita Samantha. Sagot niya sakto naman bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Mia, ang yaya ni Leo. Good morning po ma'am. Bati nito sa akin ni Mia. Good morning Mia. Balik na bati ko sa kanya. Blumang po tayo ngayon Nanunuksong saad nito. Hindi ko nalang pinansin ang kanyang sinabi. Umalis daw si Elias at Samantha. Tanong ko, yes ma'am. Bigla po kasi sumakit ang tiyan ni Ma'am Samantha, mukhang mangganganak na yata. Sambit nito. Talaga, bakit hindi mo ako ginhising? Ani ko at tumayo mula sa pagkakahiga. Bantayan mo muna si Leo, pupuntahan ko sila. Dagdag ko at nagtungo ng banyo upang maghilamos. Pagkapasok ko sa CR, ngayon ko lang napansin ang suot ko ay isa palang white long sleeve polo, maluwag ito sa akin. Hanggang hita ko ito, nagmukha tuloy daster sa akin ang damit ni Elias. Pagkatapos ko maghilamos ay nag-ayos ako ng aking sarili. Tenext ko na rin si Elias, kung saan silang hospital naroon. Black leggings ang pinares ko sa white long sleeve, tiniklop ko ito hanggang siko. Buti na lang at may natira pa ako dito na isang leggings. Nagpahatid ako kay Edward sa hospital. Nadatnan ko sa labas ng delivery room si Elias. Palakad-lakad, sweetie, bumaling naman siya sa akin, at matamis na ngumiti. Pagkalapit ko ay agad niya ako niyakap ng mahigpit. How is she? Tanong ko. She's fine. Bakit nagpunta ka pa rito? Dapat ay nagpahinga ka na lang. I know you're tired. Napagod ka kagabi. Saad nito at hinawakan ang kamay ko at hinalikan. Sa totoo lang napagod talaga ako kagabi. Paano ba naman ay hindi niya ako tinantanan, hanggat hindi siya magsawa. Magmamadaling araw na saka lang siya tumigil, langya ang tibay ng makong. I'm okay sweetie, medyo masakit lang ang kamay ko. Nguso ko sa aking pulso. I'm sorry sweetie. Ani nito at dinampyan ng halik ang pulsohan ko. Yung sa baba hindi ba masakit? Malakas ko siyang sinikmuraan sa kanyang tiyan. Ang bibig mo sweetie. Saway ko baka kasi may makarinig. Umupo kaming dalawa sa hospital bench, habang magkasalikop ang aming mga daliri. Bakit ka pala nandito sa labas? Sana sumama ka sa loob. Wika ko. Sapat na narito ako, gusto ko sa'yo ko lang gagawin iyon. Gusto ko kapag nanganak ka kasama mo ako. Gusto ko maranasan ang susunod natin na magiging baby, na nasa tabi mo ako kapag ipinanganak mo siya, na hindi ko nagawa sa'yo noong ipanganak mo si Leo. Kinilig naman ako sa sinabi niya. Isang oras kaming naghintay sa labas, nang lumabas ang isang doktor na lalaki, ang nagpaanak kay Samantha. How is she bro, doc? Sabay pa naming turan ni Elias. Nagtanggal siya ng suot na face mask, bata pa pala ang doktor na ito at magandang lalaki rin. Hindi mo naman sinabing may pagka-Amazona pala ang babaeng iyon.
Sabunot at sampal ang nakuha ko sa kanya mula pa kanina. Reklamo ng doktor. Sorry Dod, wika ni Elias at tumawa ng mahina, at sabay tapik sa balikat. By the way, her baby is a boy. Wika ng doktor. Tumingin sa akin ang magandang uri ng mata nito. Who is this beautiful lady with you? Nakangiting saad nito. This is Annika, my fiancé. Diing sambit nito, at sabay hapit sa aking bewang papalapit sa kanya. Wow! Relax Dod, hindi ko siya aagawin sayo. Natatawang sambit ng doktor. Nice to meet you, beautiful lady. Saad nito at sabay kindat sa akin. Oh come on Skylar, respect, I'm here. Birong saad ni Elias. Ilang minuto pa ang lumipas, ay nilabas na sa delivery room si Samantha. Nakatulog ito habang ang sanggol ay buhat ng isang nurse. Lumapit ako sa nurse na babae na may dala sa bata. Can I? Wikang tanong ko. Sure ma'am. Tugon nito at inabot sa akin ang bata. Dahan-dahan niya ito inabot sa aking braso. Grabe ang lakas talaga ng dugo ng mga falcon. Kamukhang kamukha ni Eleazar ang sanggol na lalaki. Nakaramdam ako ng awa para sa baby, wala siyang ama na makikilala. Sayang at wala na si Eleazar, hindi man lang niya nakasama ang anak niya, ni hindi niya naiparamdam sa kanyang anak, kung paano siya maging isang mabuting ama. Pero alam ko na masaya si Eleazar kung nasaan siya ngayon, ang gwapo ng batang ito. Hindi ko na malayan na tumulo na pala ang luha ko. Hey sweetie, why are you crying? Saad ni Elias. Wala, naawa lang ako sa kanya, dahil wala siyang ama na makakasama niya sa kanyang paglaki. Sambit ko. Hey, young boy, I'm your Tito Papa, and this beautiful lady, this is your Tita Mama. Don't worry, we're here for you. Saad niya at marahang hinhimas ang pisngi ng bata. Pumasok na kami sa kwartong pinaglipatan kay Samantha. Mahimbing pa rin itong natutulog. Naupo kami sa isang mahabang couch. Sweetie, do you want something to eat? Lalabas ako, bibili ako ng almusal natin. He asked. Kahit ano na lang ikaw ang bahala. Ani ko. Lumabas na siya ng kwarto, samantalang ako ay nanatiling nakaupo sa couch. Napansin ko gumalaw si Samantha, kaya agad ako tumayo at nagtungo sa kanya. Unti-unting nagmulat ng mata si Samantha. Hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga ako makapaniwalang kamukha ko siya. Mata lang talaga ang magkaiba sa amin, ang kulay kasi ng mata ni Samantha ay kasing dilim ng gabi. Annika, sambit niya sa aking pangalan, na parang hindi makapaniwala. Hi, nahihiyang bati ko sa kanya, at nilapag sa tabi niya ang sanggol, na ngayon ay mahimbing na natutulog. Thank you. Saad nito at hinalikan niya sa pisngi ang kanyang anak. Hi little Eleazar, I'm your mommy, I'm sorry dahil hindi mo man lang nakasama ang daddy mo. But I know if he was here now he would definitely be happy. Tumulo ang luhang nagbabadyang bumagsak sa mata ni Samantha. Nakikita ko ngayon sa kanya ang isang inang mahal na mahal ang kanyang anak. Ang gwapo niya ano, kamukha siya ni Eleazar. Siguro mahal na mahal mo si Eleazar. Sambit ko para hindi maging awkward. Mahal na mahal ko talaga ang lalaking iyon. Sayang nga dahil matagal na panahon, bago ko na-discover na siya pala ang mahal ko. Siguro kung noon ko lang nalaman, sana nagkasama kami ng mas matagal pa. Nagsisi ako na iniwan ko siya noon. Miss na miss ko na siya, pero anong magagawa ko, hindi siguro siya para sa akin, hindi niya siguro deserve ang tulad ko, dahil sinaktan ko siya noon. Pero kahit wala na siya lang ang lalaking mamahalin ko habang buhay, hanggat sa huling hininga ko sa mundong ito. Hinding-hindi ko siya ipagpapalit sa kahit kanino, kahit wala na siya, mamahalin ko pa rin siya. Dahil alam ko dadating ang panahon na magkakasama din kaming dalawa. At doon sa kabilang buhay namin ipagpapatuloy ang naputol naming pagmamahalan. Parang piniga ang puso ko, dahil sa sinabi ni Samantha. Ang swerte naman pala ni Eleazar kay Samantha. Pure ang pagmamahal niya para sa lalaki. Kahit huli niyang napagtanto na si Eleazar pala ang totoong mahal niya, ang importante na bigyan siya ng pagkakataon, na ipakita sa lalaki ang pagmamahal niya, kahit sa mixing panahon. I'm sorry, Annika. Dahil sa akin nagkahiwalay kayo ni Elias. Noong mga panahon na kasing iyon, ay doon ko nalaman na mahal ko pala talaga si Eleazar. Pero nalaman ko may babae na pala siyang nagugustuhan noon, at nalaman ko na ikaw iyon.
Bigla akong naguluhan sa tinuran ni Samantha. Oo, may gusto sa'yo si Eleazar. Pinagtapat niya sa akin iyon. Kahit hindi kita kilala, ay labis akong nagselos. Naiinis ako dahil sa bibig niya mismo nang galing na magkamukhaman daw tayo. Pero ibang-iba ka daw sa akin. Nasaktan ako sa mga sinabi niya, kaya noong kausapin ako ni Dom na tulungan siya na paghiwalayin kayo ni Elias, ay pumayag ako para makaganti sa'yo. Pero hindi ko alam na aabot sa puntong nasaktan kita ng sobra, dahil sa kagagan na ginawa ko. Noong araw na ikakasal kami ni Elias, ay umalis ako at nagtungo sa London, hindi kinaya ng konsensya ko kaya lumayo ako. Ilang buwan ako nanatili sa London, nagulat na lamang ako na naroon si Eleazar at sinundan ako. Sobrang saya ko, dahil ako ang pinili niya. Alam ni Eleazar na wala siyang pag-asa sa'yo. Bukod kasi sa sandali ka lang niya nakilala, ay alam niyang mahal na mahal mo si Elias, at ganun din si Elias sa'yo. Mahal na mahal ka ni Elias, Annika. Naalala ko nga yung huling araw na pag-uusap niyo ni Elias, galit na galit siya sa kanyang sarili, hindi niya matanggap na umiiyak at nasaktan ang babaeng mahal niya nang dahil sa kanya. Halos basagin niya ang lahat ng gamit niya sa loob ng opisina, noong araw na iyon. Ang swerte mo, Annika, dahil sa'yo lang umiikot ang mundo ni Elias. Noon ko lang siya nakita naging masaya, at nabaliw sa isang babae. Ang mga ngiti niyang hindi ko nakita noong naging kami. Ibang-iba ang Elias ang kilala ko noon, mahilig sa babae at hindi marunong makontento sa isang babae. Naramdaman ko din naman na minahal niya ako noon, pero ibang-iba ang pagmamahal na pinapakita niya sa'yo. Yung pagmamahal na ikaw lang ang nakikita ng mga mata niya. I'm sorry, Annika, nasaktan ka nang dahil sa akin. Saad niya at hinawakan ang isang kamay ko. Ngumiti ako sa kanya, at marahang pinsil ang kamay niya. Ayos lang, Samantha, lahat ng tao nagkakamali at nakakagawa ng isang kasalanan, lalo na kapag nagmamahal tayo. Pero alam ko mahal na mahal ka ni Eleazar, siguro kaya nasabi niya lang iyon sa'yo noon, dahil galit siya sa'yo. Believe me, hindi ka niya susundan kung hindi ka niya mahal. Girls talk. Sabay kaming bumaling ng tingin kay Elias, may dala itong dalawang malaking paper bag. Lumapit ako kay Elias at mahigpit siyang niyakap. I love you, sambit ko habang nakatingala, at nakatitig sa kanya. I love you most, sweetie. Wika niya at pinatakan ako ng masuyong halik sa aking labi. Excuse me guys, respeto, nandito pa ako. Natatawang sambit ni Samantha, kaya natawa na lang kaming tatlo. 2 buwan ang nakakalipas, simula ng manganak si Samantha. Malapit na ang kasal namin ni Elias, kinakabahan ako dala ng sobrang saya. Malapit ko na maangkin ang lalaking mahal ko, magsasama na kami ng habang buhay, hanggang sa pagtanda namin. Pero labis rin ang lungkot na nararamdaman namin ngayon. Si Leah kasi ay nakunan, matapos mabundol ng isang sasakyan sa tapat ng kondominium ng Saavedra na pagmamay-ari ni Dom. Hindi namin alam kung ano ang nangyari, dahil hindi naman siya nagkwento noong huling araw namin siya makita. Ayon sa doktor na gumamot sa kanya, ay nawala ang batang nasa sinapupunan niya. Kaya galit na galit din si Elias kay Dom, dahil pinabayaan nito si Leah, at inuna pa ang pangbabae nito. Anong nangyari kay Dom? Ang lalaking nakilala ko na masayahin at mabait, ay biglang nagbago. Ngayon ay nasa mansion kami, at inaayos ang preparasyon na nalalapit na kasal namin ni Elias. 3 linggo na lang ay magiging isang ganap na Mrs. Falcon na ako. Hanggang ngayon ay hindi pa ako nakakapili ng design na gown na susuotin ko. Ito naman kasi si Ella ang gusto ay sa Amerika pa gusto kumuha ng designer na gagawa ng gown ko. Ang arte ng babaeng ito, akala mo ay siya ang ikakasal. Here, maganda ang design na ito, Ma'am Eka. Wika ni Girlie. Tumingin ako sa brochure na hawak ni Girlie, at tiningnan ang magandang disenyo ng isang wedding gown. Maganda nga ito, isang mermaid wedding dress lace, at medyo backless sa likod nito. Parang gusto ko yan. Sang-ayon ni Ella, at sabay simsim ng wine na iniinom nito. Kailan pa ito natutong uminom, pansin ko kasi madalas lasing ito kung umuwi. Tinatanong ko siya kung may problema ba siya, ang sagot niya ay wala. Naalala ko tuloy noong nakaraang linggo, nag-concert siyang lasing. Buti na lang ay nadala niya pa ang performance niya kahit lasing siya. Sige, yan na lang. Saad ko. Malapit na ang kasal niyo ni Kuya Elias,
saan niyo plano mag-honeymoon? Tanong niya at muling tumungga ng alak, ngayon ay whiskey naman ang iniinom niya. Hoy! Babaita awat na sa kakalaklak ng alak, daig mo pa ang broken-hearted, may problema ka ba? Wika ni Girlie. Binaling ko ang aking atensyon kay Ella, patuloy pa rin ito sa pag-inom ng alak mula sa bote. May problema ba ang isang ito? Tinanong ko naman siya, ang sagot niya ay wala. Ito ang mahirap sa kanya, ang galing magtago ng problema, at hindi masyado nagkukwento. Ayos ka lang ba? Broken-hearted ka ba? Tanong ko sa kanya. Ang oo nyo, nag-iinom lang, broken agad, pwede bang ini-enjoy ko lang ang life? Wika nito at tumayo mula sa pagkakaupo, at naglakad patungo sa hagdan. Box, tulog lang ako, gisingin mo ako mamaya, may pupuntahan tayo. Ani nito at tuluyang umakyat. Tumingin ako kay Girlie. Ikaw, wala ka bang alam kung ano nangyayari sa alaga mo? Kung bakit nagkakaganyan siya? Nagkibot balikat lang ito, at bumalik sa kanyang ginagawa. Di bale, kakausapin ko siya mamaya, pupuntahan ko siya sa kwarto niya. 5 PM nang mapagpasyahan ko magpunta sa mansyon ni Elias. Si Tita Althea at Tito ay umuwi muna sa Bicol, upang asikasuhin ang negosyo nila doon. Si Samantha naman ay nagtungo sa London, kasama si Mr. Ford, ang kanyang ama. Sayang at hindi na siya nakadalo sa kasal namin ni Elias. Hi Ma'am Annika, bati sa akin ni Edward, nang makababa ako sa sasakyan. Hello Edward, nasaan ang mag-ama ko? Tanong ko. Nandoon sa kwarto nanunood ng movie. Naku Ma'am Annika, may pagkapilyo din pala yang si Leo. Maloko din katulad ni Sir Elias, akalain mo naliligo ako kanina sa CR nang bigla niya akong hajisan ng ipi sa loob, para akong aatakihin sa puso dahil sa gulat. Tumawa ako dahil sa sumbong ni Edward. Saan pa ba magmamana kung hindi sa ama? Saad ko at naglakad papasok sa loob ng mansion. Agad ako nagtungo sa kwarto ni Elias. Pagbukas ko ng pinto ay malakas ng sound ng TV ang sumalubong sa akin, madilim din sa loob, patay lahat ng ilaw. Tanging liwanag lang sa TV ang nagsisilbing ilaw sa loob nito. Nang makapasok ako, ay kinapa ko sa dingding ang switch ng ilaw. Pinindot ko ito at bumungad sa akin ang mahimbing na natutulog na si Leo. Mag-isa lang ito sa kama, nasaan na naman kaya ang magaling nitong ama? Nakarinig naman ako ng lagasgas ng tubig sa loob ng CR, kaya naisip ko baka naliligo si Elias. Ilang minuto ako naghintay, nang bumukas ang pinto ng CR, niluwal doon ang gwapong nilalang. Nakatapis lang ito ng puting tuwalya sa pangibaba nito, habang pinupunasan ng isa pang tuwalya ang basang buhok nito. Hindi niya ata napansin na naririto ako sa kwarto, nakayuko kasi ito. Nagtungo ito sa closet niya. Nanlaki ang mata ko, nang biglang tanggalin niya ang tapis niya. Nagpatikip ako ng aking mata, hindi pa ako sanay makita siyang walang saplot, nakakahiya kaya. Nanatili lang akong nakayuko, at nagkatikip ng mata nang marinig ko ang mabigat niyang mga yabag, parang patungo sa pwesto ko. Nang makalapit siya, ay nasamyu ko ang mabangong sabon at shampoo na kanyang ginamit. Sweetie, bakit ka ba nagtatakip ng mata? Kailangan mo na masanay. Nagkaanak na nga tayong dalawa, nahihiya ka pa rin sa akin. Saad nito, hinawakan niya ang kamay ko, kaya napatingin ako doon sa tiyan niya. Buti na lang ay may suot na itong boxer. Gusto mong hawakan? Tanong niya at dinala niya ang kamay ko sa kanyang tiyan. Nag-init bigla ang magkabilang pisngi ko, pangalawang beses ko na ito nahahawakan. Ang sarap haplusan ng abs niya. Mula sa tiyan niya, ay dinala niya muli ang aking kamay sa matigas nitong chest. Para tuloy akong pinagpapawisan ng malapot, dahil sa ginagawa ng lalaking ito. I'm all yours sweetie, kaya huwag kang mahihiya, asal niya at sa kanya akong pinatayo, nakatingala lang ako sa kanya, at pinagmamasdan ang kulay tanso niyang mata. Gumuhit ang pilyong ngiti nito sa labi. Parang hindi ko gusto ang ngiti niyang yan. May pinaplano na naman ang loko na ito. Do you want to play with me sweetie? Malamyos na turan nito na parang inaakit ako. Ha! Parang hangin lang na lumabas sa aking bibig ang salitang iyon. Hinawakan niya ang chin ko, at tumungo siya para halikan ako sa labi. Malapit na sana lamapat ang labi niya sa akin, nang biglang may magsalita. Mama, Daddy, mabilis ko siyang tinulak papalayo sa akin. Baka makita na naman kami ni Leo,
nakakahiya sa anak ko, ang landi kasi ng lalaking ito. Hi baby. Ani ko at muling umupo sa kama, at dinaluhan ng halik sa pisngi si Leo. I'm hungry na po mama, I want to eat na po. Malambing na saad ng bata, at niyakap ako at hinalikan sa pisngi ko. Anong gustong kainin ng baby ko? Gusto ko po kumain ng fried chicken and french fries po. Ani nito. Oh, narinig mo ang gusto ng anak mo, french fries daw at fried chicken. Sambit ko habang nakatingin kay Elias. Okay, magbibihis lang ako. Aniya. Naglakad ito patungo sa closet niya, habang nagkakamot ng batok. Nagbihis lang ito ng itim na maong na pantalon, at white crewneck t-shirt na hapit sa matipuno nitong katawan. Karga ni Elias si Leo nang lumabas kami sa mansion, naabutan namin si Edward na nagpupunas ng sasakyan. Aalis po tayo? Tanong ni Edward. Yes. Tipid na sagot ni Elias. Sumakay na kami sa sasakyan, at agad meneneho ni Edward palabas ng malaking gate. At dahil fries at fried chicken ang gusto niya, sa Jollibee namin siya dinala. Iniwan namin si Leo at Edward sa isang bakanteng lamesa. Dahil medyo mahaba ang pila sa counter, ay kailangan namin magtiyagang tumayo rito. Napatingin ako sa mukha ni Elias, nakasimangot na ito. Parang papel na nilukot ang mukha nito. Problema ng isang ito. Bakit ganyan ang mukha mo? Taas kilay na tanong nito. Bakit kasi dito pa natin dinala si Leo? Ang daming tao, pwede naman tayo kumain sa ibang restaurant. Aburido nito. Napakabugnutin talaga nito. Ito ang gusto ng anak mo, ipagkakait mo pa ba? Saad ko at hinapload siya sa kanyang braso. Look at those men staring at you. They're so annoying. Inis na sabi ni Elias. Kumunat ang noo ko sa sinabi niya. Tumingin ako sa tinuturo niya, may 5 kalalakihan ang nakatitig sa akin. Sa ibang dako pa ng lamesa, ay may iilang lalaki pa ako nakitang panay sulyap sa akin. Nagseselos ka na naman. Don't worry sweetie, mas gwapo ka sa kanila, at sorry na lang sila dahil ikaw ang mahal ko. Ngumiti naman ang loko, ang bilis talaga magpalit ng mood nito. Pagkatapos namin kumain, ay napagpasyahan namin umuwi agad sa mansion. Malayo pa lang kami sa mansion, ay may natano ako isang lalaki nakatayo sa labas ng gate, kumunat ang noo ko. Dahil hindi ako pwede magkamali, si Dom iyon. Anong ginagawa ng lalaki na yan dito? Matigas na turan ni Elias. Nakita kong kumuyam ang kamao nito. Agad ako nakaramdam ng kaba, baka sa pagkakataong ito mag-abot na sila ni Dom. Pagkarating namin sa labas ng gate, agad na tumalilis pababa ng kotse si Elias. Hahawakan ko pa sana siya sa braso niya, pero mabilis siya nakalabas. Edward, pakibantayan si Leo. Wika ko at agad na lumabas ng sasakyan. What are you doing here? Anas ni Elias at malakas na sinuntok si Dom sa mukha nito nang makalapit. Elias. Sigaw ko at niyakap siya sa kanyang baywang. Please wag dito, si Leo, nakikita ka niya. Nanginginig na sambit ko dahil sa kaba. Bumaling naman ako kay Dom, ngayon ko lang napansin ang pagbabago sa itsura niya, medyo mahaba na ang buhok nito, hindi lang pansin dahil nakapuyod. At mukha rin itong lasing, base sa galaw niya ay parang marami na itong naiinom. Dom, please umalis ka na muna rito, kung nagpunta ka dito para kay Leia. Wala siya rito, umalis siya, hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Wika ko habang tiim na nakatitig sa kanya. Totoo naman, umalis talaga si Leia, simula nung maaksidente siya sa hospital nang pinagdalhan sa kanya. Doon namin siya huling nakita, nang bumalik kami para dalawin siya, ay wala na siya roon, nag-iwan lang siya ng sulat na kailangan niya magpakalayo-layo muna. Hey Annika, ang babaeng naging dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Wika nito at pasuray-suray na naglakad papalapit sa amin. Pwede ba tayo mag-usap, Annika? Kahit ngayon lang, pagbigyan mo ako. Hindi sayo makikipag-usap si Annika, singhal ni Elias. Siguro ay kailangan ko na rin yata harapin si Dom. Mas magandang magkausap kami ng maayos. Alam ko ako ang dahilan, kung bakit siya nagkakaganyan. Elias, oras na siguro para magkausap kami. Saad ko nang tumingin sa kanya. No, hindi ako papayag. Matigas na turan niya. Please sweetie, huwag ka mag-alala, pagkatapos nito ay magiging maayos din ang lahat. Bumitaw ako sa pagkayakap kay Elias,
At naglakad papalapit kay Dom, nakatayo ito at matamang nakatitig sa akin. Dito lang ako, rinig ko na sabi ni Elias. Dom, I'm sorry dahil sa akin nasira ang buhay mo. I'm sorry dahil hindi ko nasuklian ang pagmamahal mo sa akin. Pero alam mo bang nagpapasalamat ako, dahil naging kaibigan kita, naging parte ka ng buhay ko. Naging mabuti kang kaibigan sa akin, pero sana huli na itong makikita kitang miserable. Mahal ko si Elias, at sana matanggap mo yun. May babaeng nararapat para sa'yo. Ikakasal na kami ni Elias at masayang masaya ako ngayon. Lumapit ako sa kanya at mahigpit siyang niyakap, naramdaman ko ang pagtugon niya. Umalog ang balikat ni Dom, alam ko umiiyak ito. Wala na talaga ako pag-asa pa sa'yo, sana maging masaya kayo. Patawarin mo ako sa aking nagawa noon, umiiyak na saad nito. Mahal na mahal kita Annika. Promise gagawin ko ang lahat para mawala ang pagmamahal ko sa'yo. Kung iyon ang ikakasaya mo gagawin ko, kakalimutan na kita. Umiiyak na sabi nito. Hanapin mo siya, hanapin mo si Leah. Siya ang babaeng nararapat para sa'yo. Saad ko at bumuhos ang aking luha. Mangako ka hahanapin mo siya. Dagdag ko, I will. Ani nito. Humiwalay ako sa pagkakayakap sa kanya at tumangala. Nakangiti ang mapupulang labi nito. Tumungo siya at pinatakan ako ng halik sa aking noo. Goodbye kiss. Saad nito. Tumingin muna ito kay Elias. Congrats kahit sa huli ikaw pa rin ang panalo. Wika nito bago tumalikod, at naglakad patungo sa kanyang kotse. Lumapit ako kay Elias, nakasimangot at nakanguso na parang bata. Bakit ka nagpahalik sa lalaking yun? Nagkayakap ka pa, napakaabusado talaga ng lalaking yun. Maktol nito at pinunasan ng kanyang panyo ang noo ko, kung saan ako hinalikan ni Dom. Sa noo lang goodbye kiss, at isa pa diba sabi mo masarap lang siya humalik, pero ikaw ang mas magaling humalik. Pilyong itong ngumiti sa sinabi ko. Yes sweetie, masarap lang siya humalik, pero mas magaling at mas masarap ako humalik, gusto mo try, natin, ouch. Siniko ko nga, baka kasi ano na naman ang lumabas sa bibig nito napakaharot. Pero sa kabilang banda ay gamaan ang loob ko. Alam ko at naniniwala ako na makakalimutan ako ni Dom, at alam ko na si Leah ang babaeng nararapat para sa kanya. Baka nga sa panahong magtagpo muli ang landas nila, ay mas mahalin niya si Leah.